Nakakuha na ng certification mula sa Technical Evaluation Committee ang Automated Election System o AES ng COMELEC para sa May 12 midterm elections. Ibig sabihin, ang lahat ng sistema ng poll body para sa eleksyon kasama ng overseas voting ay secured at gumagana ng maayos. Samantala, tinawag naman ng komisyon na fake news ang kumakalat na public advisory na inilipat sa May 10 ang halalan. Si Margot Gonzalez magbabalita. Isang linggo bago ang halalan sa May 12, nakakuha na ang COMELEC ng certification mula sa Technical Evaluation Committee na nagsasabing ang kanilang sistema sa halalan, kabilang na ang overseas voting and counting system, ay secured, malinaw at gumagana ng maayos. There is no more doubt that systems na gagamitin po natin, transmission, fast track yung ating makina at yung ginagamit natin ngayon sa internet voting ay gagana ng maayos sa araw na eleksyon. And this likewise had been strengthened by the findings initially dun ko sa ating final testing NCD. Samantala, tinawag ng COMELEC na isa ring fake news ang panibagong public advisory na inilipat daw nila sa May 10 ang halalan dahil sa init ng panahon. Ayon kay Garcia, layon lang ng mga nagpapakalat ng fake advisory na ito na lituhin ang mga botante para mapababa ang voters turnout. Parehas ang format doon sa format na sinabi na kailangan ng national ID para makaboto. Yan po ay muli kasinungalingan na naman. Yan po ay ang ating po pinasinungalingan. Sinabi natin, walang makakapigil sa kasalukuyan sa halalan sa Mayo 12 sapagkat sa mismo ay nakalagay sa ating saligang batas. Tuloy na tuloy po ang halalan sa lahat ng presinto sa buong Pilipinas sa Mayo 12 na. Ang efforts ng mga nagbibisinform or disinform ay pababain ang bilang ng mga botante na boboto. Siguro, aalamin natin, sino ba mabibenepisyohan kapag boboto ng konti lang ang mga botante natin o bababa ang bilang ng botante? Pinabatid naman ng COMELEC na sumulat sila sa Malacanang para hilingin na maideklarang holiday ang araw ng halalan sa Mayo 12. Samantala, nakadakta ng i-deploy sa araw ng Martes ang mga balotang nagkalaan para sa mga botante sa National Capital Region. Matatandaan na unang ibiniyahe ang mga balota na para sa mga malalayong lugar. Nung mga nakarang araw, Sabado, Linggo, ngayon, deployment na sa Dizon. At nung Sabado, yung Region 3 at saka Region 2 at dineploy. Bukas naman po ay NCR na. So mas maaga po ito na kahit paano para kung malaman natin kung meron na mali ang dala na balota o merong balota na kulang doon sa dapat na dadanan niya ng mga niga. So far, on tayo lahat sa ating mga ginagawa. Muli namang hinimok ng COMELEC ang mga kandidato at mga political party na maglagay ng watchers sa mga municipal cashier's office kung saan ilalagak ang mga balota. Pagdating naman sa makina o mga automated counting machine, 98% na raw ang tapos nang maipadala ng komisyon. Ayon kay Garcia, dapat bago magtapos ang final testing and sealing ng mga ECM sa May 7 ay maipadala na ang lahat ng mga makinang gagamitin sa halalan. Samantala, patuloy naman ang komisyon sa pagresolba ng mga napapaulat na alegasyon ng vote buying at iba pang paglabag ng mga kandidato. Sa ngayon daw ay halos nasa 400 na ang reklamo na may kinalaman sa pamimili ng boto. Kalap na natin sa opisina ng Clerk of the Commission ang mga tao may kaso disqualification. Pinapa-analyze na namin sa dibisyon ng COMELEC sino may mabibigat na ebidensya laban sa kanila upang mapag-aralan yung posibilidad na magsususpend ng proclamation sa mga kandidato ito kung sakasakali sila ay mananalo. Para sa Diyos sa Pilipinas, kumahal Margaret Gonzalez, SMNI News.